Mula sa dilim, narinig ko ang marahang pag-awit ni nanay. Ang tinig niya ay parang dasal na nagmumula sa ilalim ng lupa, malamlam, punit at puno ng pangungulila. Hawak niya noon ang isang kandilang halos maubos na. Ang wax nito'y tumutulo sa sahig na parang patak ng dugo. Sa tabi niya isang lumang litrato ang nakapatong sa sahig. Ang larawan naming mag-ina, magkahawak kamay, ngunit may bahid ng abo sa paligid nito. Anak, dignified daw kita ng nanay habang nakatingin sa akin. Kung sakali magising ka at wala na ako, huwag kang matakot, may magbabantay sa'yo. Pagkatapos noon, natigilan ang awit at kinabukasan nagising akong mag-isa. Ako si Lira, 14 na taong gulang at mula noon, hindi ko na muling nakita si nanay. Binalikan ako ng mga barangay tanod sa bahay ampunan sa bayan ng San Gerardo, isang lumang gusali na amoy alikabok, kalawang at luma ng dasal. Sabi ng madre ron, may nagabot daw ng sobre bago ako iniwan. Sa loob may nakasulat lang, pakiingatan siya. Huwag ninyong hayaang makita ang buwan ng kabilugan. I don't know ano ang sinasabing nasa isip nila noon. Kahit payag ko lang, ganap-ganap na gabi, may nilalaman akong humihinga sa likod ng bintana ng kuwarto ko. Kaya nihayop na gutom, pero kainitan din ay parang tao na siyayangit. Sa bahay ampunan ko, nakilala ko si Migs, isang batang kasing edad ko, makulit, at laging may baon na tsismis sa mga aswang, engkanto, at multo ng bayan. Siya lang ang nakakapagpatawa sa akin. Lira, baka naman multo lang ng gutom mo yan. Biro niya minsan paglilitisan ng ang kaning malamig. Pero nang gabi na at lahat tulog na, si Migs mismo ang unang nagtatakip ng kumot sa ulo kapag marinig namin ang pagkaluskos sa kisame. Isang gabi, umaulan, nagising ako dahil sa boses ng mga kuko na kumakaskas sa bintana. Dahan-dahan kong tinitigan at kontrabahay ang basang salamin, nakita ko ang isang anino, nakayuko at parang nakangiti. Tumayo ang mga balahibo ko. Tumitig lang ako at parang ilang saglit huminto ang oras. Migs, walang ganap, mas matangkad, mas mabangis. Kinabukasan sabi ko kay Sister Clara ang nakita ko. Smiled lang siya pero ang mga mata niya ay parang may takot na prinsipyo niyang binubulag. Anak, baka panaginip lang yan. Pero huwag ka munang lumapit sa bintana sa mga susunod na gabi. Then ay ngibigay siya ng rosaryo at sinabing lagi hawakan tuwing gabi. Sa dulo ng rosaryo may nakatali, isang pirasong buhok, mahaba, kulay abo. Akala ko, hindi ko alam kung buhok ni nanay yon o ng iba. Mula pa noong ago, naaalala kong laging malamig ang environment tuwing mag-aalas 12. Kahit ang mga bintana ay sarado, may hanging parang hinga ng patay na dumadampi sa batok ko. Sa gitna ng dilim, minsan ay may sumisilap na liwanag mula sa likod ng lumang litrato ni nanay na inilagak ko sa ilalim ng unan. Parang kumikislap ito at kapag tinitigan ko ng matagal, parang may gumagalaw sa loob ng larawan. Ang mga mata ni nanay, unti-unting kumukurap. Doon nagmula maniwala si Migs. Lira, kaya hindi lang basta iniwan ka ni nanay, bulong niya habang nakadungaw kami sa lumang bintana ng dormitoryo. Kaya tinago ka niya. Tinago? Sa kaniyo? Tanong ko. Sa halip na tumugon, tumitig lang siya sa akin at sa sandaling iyon pareho kaming natahimik. Sa labas umaalon ang dilim. Sa di kalayuan may kumislap na mga mata sa kakahuyan, dalawa, pulang-pula at hindi kumukurap. Pagkaraan ng ilang gabi may dumating na bagong batang babae sa ampunan. Tahimik siya, maputla at laging nakamasid kay Migs. Pero may kakaiba sa kanya. Ang mga kuko niya ay tila masyadong mahaba at ang mga mata niya ay kumikintab tuwing gabi. Alam mo ba, Lira, sabi ni Migs habang kumakain kami, may mga kwento raw dito sa San Gerardo. Kapag may batang bagong dumating sa bahay ampunan, may isa namang nawawala.
Ako ay hindi sumagot, pero naramdam kong pareho naming tinatapakan ng tingnan sa bagong bata. Makalipas ang 3 gabi, nagising kami sa sigaw. Isang batang lalaki ang nawawala. Sa sahig ng silid niya, may mga bakas ng paa, maliliit, basa ng dugo, at paakyat sa kisame. Nang tingnan ko iyon, may piraso ng kandilang kulay itim sa tabi ng kama. Kasing kulay ng kandila ni nanay noong huli ko siyang nakita. Lumipas ang mga araw na parang walang nangyari. Pero ako, gabi-gabi, naririnig ko na ang awit ni nanay. Yung himig na paulit-ulit, tila sinusubukang ipaalala ang isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. At bawat ulit ng kanta, lumalakas ang amoy ng dugo sa paligid ko. Minsan, nagising ako at may nakita akong marka sa braso ko. Mga gasgas na parang gawa ng kuko pero walang sugat o dugo. Parang nilagyan lang ng senyas. Sa bawat pagdaan ko ng gabi, lalong lumalalang ang takot ko. Pero may kakaibang bahagi sa puso ko na gustong malaman ang totoo. Bakit niya ako iniwan? Paano naman ang tinatakasan namin noon? At bakit tuwing kabilugan ng buwan, tila may nagbabantay sa akin mula sa dilim? Minsan, habang naglalaba kami ni Migs sa likod ng ampunan, nakita kong muli ang litrato ni nanay sa tubig ng batya. Ngunit hindi ito yung litrato sa ilalim ng unan ko. Ito ay bago, at sa larawang iyon, nakatayo siya sa harap ng bahay ampunan, kasama si Sister Clara. Napahinto ako. Hindi ko alam kung anong mas kinilabutan ako, ang ngiti ni nanay sa larawan o ang titig ni Sister Clara sa kanya. Sa gabi na yon, nangumulutot ang ulan. Malakas tulad ng nagwawala ang langit. Samantalahin ng iba ang pagtulog. Akong matulog din sa lamig at sa bango ng kandilang nakasindi sa paa ng kama ko. Hindi ko iyon pag-alawan. Nidbid ko din ang rosaryo sa labas ng unan ko. Naputol na ang tali at wala ng hibla ng buhok. Sa sahig, may mga basang yapak na patungo sa labas ng silid. Hindi ko alam kung bakit, pero sinundan ko. Hanggang makarating ako sa lumang silid sa dulo ng pasilyo, sarado iyon palagi. Pero ngayon, nakabukas. Sa loob, amoy lupa at bulok na karne. At sa gitna ng sahig, may batang nakayuko, kumakain ng hilaw na laman. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, ang bagong batang babae. Ngumiti siya, may dugo sa labi. Hinahanap ka na ng nanay mo, Lira. Nanginginig ako pero bago pa ako makatakbo, naramdaman ko may kamay na humawak sa balikat ko, malamig, basa at mabigat. Sa paglingon ko, nakita ko si nanay, ngunit ang mukha niya ay iba na, namumutla, mahaba ang mga ngipin, at ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim. Anak, sabi niya, sabi ko sa'yo, huwag mong hahayaang makita ka ng buwan. Nabitawan ko ang kandila, at sa pagkahulog nito, tumilamsik ang apoy sa litrato sa bulsa ko. Nasunog ang gilid, at bago tuluyang lamunin ng apoy, nakita kong ang litrato ay hindi lang kaming mag-ina. May isa pa sa tabi namin, isang nilalang na baluktot ang katawan at may pakpak na parang sa paniki. Ngayon, habang sinusulat ko ito, naririnig ko pa rin ang awit ni nanay. Nasa labas siya ng bintana, humahaplos sa salamin at humihinga ng marahan. Sabi ni Migs, aalis na siya bukas. Pero alam kong hindi na siya makakaalis. Kasi kagabi, nakita kong tumitirik ang mga mata niya habang tulog. At mula sa bibig niya, may gumagapang na itim na usok. Nakakapanuwa na ngayon. Hindi ko na alam saan nagtatapos ang panaginip at nagsisimula ang bangungot. Basta lang alam ko, sa bawat kabilugan ng buwan, may isang bata sa bahay ampunan na naglalaho. At sa bawat pagkawala, mas lumalakas ang tinig ni nanay sa aking pandinig. Tila tinatawag akong sumama sa kanya. At ngayong gabi, muli kong naririnig ang awit. Mas malapit, mas malinaw. Anak, oras na. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Simula na gabi iyon, tulad ng hindi na ako makahinga ng maayos. Sa kahapon, nakakaramdam pa rin ako ng lamig ng huling haplos ni nanay sa balikat ko, tubong may naiwan sa balat ko, isang marka na hindi mabilisang makita ng iba pero nakikinig ko sa loob ng dibdib ko.
Huwag mong hahayaang makita ka ng buwan. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang linyang iyon, parang tinig ng hangin na dumadaan sa mga basag na bintana ng bahay ampunan. Walang naniwala sa akin nang sabihin kong nakita ko si nanay. Si Sister Clara, ngumiti lang muli pero mas malamig na ngayon ang kanyang tingin, parang may binabalak. Si Mix naman, simula ng gabing nakita namin ang batang may dugo sa labi, naging tahimik. Hindi na siya nagbibiro. Kapag tinatawag ko, tumitingin lang siya sandali at agad ibinabaling ang mata. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Isinusulat ko sa sarili ko. Isang gabi habang sinisilayan ko siya mula sa kabilang kama, parang may kung anong kumikilos sa loob niya, isang bagay na unti-unting nagigising. Hindi ko naman alam ano yun oras, pero nagising ako sa matinding pagtapik sa bintana. Palagay ko hangin lang ulit, pero nang silipin kong mabasa ang bintana, nakita ko ang hugis ng isang bata. Nakalubog kalahati sa tubig ng kanal sa likod ng ampunan. Ang balat niya ay kulay abo at ang buhok ay dumadaloy sa tubig na parang alon. Lira, bulong niya, halos walang tunog. May alam ako tungkol kay nanay mo. Ako ay hindi nakagalaw. Nang aking humakbang upang lapit, bigla siyang napatulog. At sa tanong gitna ng tubig, nakita kong may kumikislap. Isang maliit na bato na asul na parang buwanan liwanag. Hinila ko iyon gamit ang patpat at nang hawakan ko, mainit ito pero hindi nakakasunog. Sa ilalim ng bato may nakaukit na pangalan, Lira. Kinabukasan, dinala ko ang bato ni Migs. Mutya, sabi niya, sa pagtingin niya iyon. Sabi ni Lola dati, pag may mutyang may pangalan mo, ibig sabihin may nakatali sa kaluluwa mo. Anong ibig mong sabihin? Tulad ng sumpa o utang na buhay. Bumigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman kong tama siya. At simula noon, tuwing hahawakan ko ang mutya, biglang bumabalik sa isip ko ang mga alaala ni nanay. Mga gabing nagtatago kami sa ilalim ng papag habang sa labas ay may kumakaskas sa bubong at si nanay ay umiiyak. Mahigpit na yakap ako habang paulit-ulit niyang sinasabi, "Huwag kang lalabas. Huwag mong titigan ang buwan." Sa mga susunod na araw, nagsimula akong maramdaman na iba ang tingin sa akin ng mga madre. Parang alam nila ang hindi ko pa alam. Isang hapon, narinig kong nag-uusap sina Sister Clara at isang matandang lalaki sa loob ng opisina. "Hindi natin pwedeng itago yan habang buhay," sabi ng lalaki. "Kung totoo ngang anak siya ni Salome, dapat alam niya na ang kapalit." Nanlamig ako. Salome. Yun ang pangalan ni nanay. Pero anong ibig sabihin ng kapalit? Bago pa ako makaalis, biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Sister Clara at nang makita niya ako, ngumiti siya ng pilit. "Lira, halika rito, anak. Bakit nandito ka?" Wala po, sister. Napadaan lang po." Hinawakan niya ang balikat ko. Mainit ang palad niya pero parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. "Mabait ka namang bata, hindi ba? Huwag kang magtatago sa amin. Lahat ng sikreto rito lumalabas din." Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa mutya habang pinagmamasdan ang ilaw nito. Minsan, may lumalabas na anino sa loob, parang hugis ng babae. Ang mukha, pamilyar. Si nanay. Pero sa tabi niya, may isa pang nilalang, itim, may mahahabang kuko at mga mata na kasing pula ng dugo. Ang sumunod na iglap, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa pulsuhan ko. Paglingon ko, si Migs iyon. "Lira," bulong niya, "hindi tayo ligtas dito." Hindi sila tao. Pagkatapos noon, nagsimula kaming magtago. Tuwing gabi, hindi na kami natutulog sa kwarto. Sa halip, sa lumang kapilya kami nagkukubli. Doon sa likod ng altar kung saan may lumang imahen ng isang babaeng nakaputi. Sabi ni Migs, dati raw ay may albularyong nakatira sa bayan na nagkukulong dito tuwing gabi para magbantay sa mga anak ng gabi. "Anak ng gabi?" tanong ko.
Mga pinanganak sa ilalim ng sumpa, sagot niya. Sila yung mga bata na iniwan ng magulang dahil may dugong aswang. Parang ang mundo ko napasok. Ako ba yun? Hindi ko masabi. Pero mula nang marinig ko yon, parang totoo na ang lahat ng kinatatakutan ko. Kasi minsan, sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may nararamdaman akong kakaiba. Parang nasusunog ang loob ng dibdib ko. Parang may nagigising na hayop sa ilalim ng balat ko. Minsan, while hiding with us with Migs, may omen sa behind the altar. Pinasabog ko mga isang daga muna, pero pagsilipin ko, nakita kong isang babae. Basa, may mahabang buhok, at ang balat niya ay kumikislap na parang kaliskis. Hindi ka dapat narito, bata, she said. The voice is like a wave that murmurs. Si sino po kayo? Tagabantay. Hindi lahat ng nilalang sa ilalim ng dilim ay masama. Tumungo siya at sa pag-ilalim ng liwanag ng tao, nakita ko na ang buhok niya ay maliwanag tulad ng aking mutya. Pangalan mo yan malayo. Kapag muli ang kabilugan, huwag mong hahayaang kinalikuan nila ang dugo mo. Yan ang gusto nila para mabuhay. Sila? Sino po sila? Ang mga nagtatago sa liwanag ng Diyos, sagot niya, at biglang naglaho ang babae na parang bula. Naiwan lang ang alon ng amoy ng dagat sa hangin. Kinabukasan, nang isinalaysay ko kay Migs ang nangyari, nagulat siya. Shokoy, dito sa bundok? Hindi ko alam, pero parang totoo siya. Kung totoo siya, ibig sabihin, may mas malalim pa tayong problema. Tumahimik kami pareho. At sa katahimikang iyon, naramdaman kong pareho naming naiisip ang isang tanong. Ano ba talaga si nanay? Pag-uwi namin sa silid, nakita naming nakabukas ang aming mga bag. Wala na ang mutya. Kinabukasan, dinala kami ni Sister Clara sa maliit na silid sa ilalim ng gusali. Pagdarasal lang ito, sabi niya, para gumaling ang mga kaluluwa ninyo. But nang pagpasok namin, kaagad ako nangititop ng dugo. Sa floor may mga simbolo na nakaukit, mga round, mga cross, at mga shapes na hindi ko naintindihan. Sa center, nakaarkila ang kandilang itim kulay, parang ang natulog ni nanay. Hindi ito tama, whispered Migs, smiled Sister Clara. Anak, sometimes the goodness is in the form of sacrifice. Bago pa kami makatakbo, hinawakan niya ako sa noo at may sinabing dasal. Biglang sumakit ang ulo ko, matindi, parang pinipilas ang laman ng utak ko. Sa pagitan ng sakit, nakarinig ako ng mga tinig, mga halakhak, mga sigaw, at boses ni nanay na humihingi ng tawad. Lira, anak, patawarin mo ako, hindi ko alam kung paano ka ililigtas. At pagkatapos ay nakita ko siya, nakagapos sa isang sanga, samantalang sa paligid niya ay may mga nilalang na may pakpak at mahahabang ngipin. Isa sa kanila nakatingin diretso sa akin. At bago ako mahulog sa dilim, narinig ko siyang nagsabi, ang dugo mo, ang tanging susi. Pagmulat ko, nasa kwarto na ulit ako. Wala si Migs. Wala rin si Sister Clara. Sa kama ko may nakapatong na papel. Kapag dumating ang liwanag ng buwan, bumalik ka sa silid sa ilalim. Doon mo malalaman ang totoo. At sa tabi ng papel, naroon ang mutya. Ngunit ngayon, kulay pula na. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Sa gabing iyon, tahimik ang buong bahay ampunan. Parang lahat ng bata ay natutulog ng sabay, walang humihinga, walang gumagalaw. Pagdating ko sa silid sa ilalim, naroon si Migs, nakaupo, nakatalikod. Migs, dahan-dahan siyang tumingin. Ang mga mata niya ay pula. Lira, sabi niya, alam mo na ba? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nararamdaman? Lahi tayo ng mga gutom sa gabi. Anak ka ng nilalang na pinatay ng mga tao rito, hindi totoo yan. Ngumiti siya, malungkot. Totoo, Lira. Ako ang una. Ikaw ang susunod. At sa sandaling iyon, naramdaman ko gumalaw ang hangin. Sa paligid namin, unti-unting naglalabasan ang mga nilalang mula sa anino. Maninipis ang balat, matatalim ang ngipin,
at ang ilan ay may mga pakpak na parang tuyong dahon. Sa gitna nila si Sister Clara, nakasuot ng itim at nakatingin sa akin na parang isang inang matagal nang naghintay. Ito ang kapalit, sabi niya. Ang dugo ng anak ng aswang. Sumigaw ako, pero bago ako mahila ng isa sa mga nilalang, biglang lumiwanag ang mutya sa kamay ko. Pumutok ito at sa liwanag, nakita kong muli ang babaeng Shokoy, ang tagabantay. Tapos na ang oras nila, sabi niya. Ngunit hindi pa tapos ang iyo. Tinakpan niya ako ng kanyang mga braso at sa isang iglap naglaho ang lahat. Pagdilat ko, umaga na. Tahimik ang paligid. Wala na ang bahay ampunan. Puro abo at durog na kahoy. Sa gitna ng abo, nakita ko si Migs, nakangiti, pero unti-unting naglalaho na parang usok. Salamat, Lira, sabi niya. Ngayon, malaya na ako. At tuluyan siyang naglaho. Naiwan sa kamay ko ang mutya, ngayon ay basag na, ngunit sa loob nito kumikislap pa rin ang liwanag ng buwan. Pagbalik ko sa baryo, may matandang babae ang lumapit sa akin. Anak ka ni Salome, hindi ba? Opo, sagot ko, mahina. Tandaan mo, bata, sabi niya, ang dugo mo ay hindi sumpa. Isa itong alaala. Kung tutuparin mo ang tadhana mo, babalik din siya. Si nanay, ngumiti siya at iniabot sa akin ang isang lumang sulat. Hindi lahat ng iniwan ay nawala. Minsan, iniwan ka para mabuhay. Natalsik ko ang sulat at pakitabing bukas ang mga pahina. Bumalik ang mga tinig, ang mga alaala, ang awit ni nanay na minsan kong kinatakutan. Kung ganito ang tunay na ehemplo ng yakap na lamig naman pero mapayapa. Anak, kung dumating ang gabi ng kabilugan at maramdaman mong tinatawag ka ng dilim, tumingin ka sa langit. Hindi lahat ng buwan ay mapanganib. Ang ilan, gabay ng mga tulad natin. At nang lumingon ako sa langit, nakita ko ang buwan. Maliwanag, kumikislap. Sa likod nito, tila anino ni nanay, nakangiti hawak ang isang kandilang itim. Muli kong narinig ang awit niya, ngunit iba na ngayon ang tono. Malungkot, ngunit may kapayapaan. Ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi ako iniwan ni nanay, iniligtas niya ako. Pero sa tuwing sumasapit ang gabi ng kabilugan, naririnig ko pa rin ang kanyang tinig. Anak, oras na. At mga sadaling iyon, napapaisip ako, ito pa rin ba ang wakas ng sumpa o simula na ng isa pang gabi ng gutom? Ikaw ba? Makakatulog pa kung ikaw ang nasa lugar ko. Madalas, sa bawat gabi, inuulit ng hangin ang mga kwentong matagal nang nilimot ng tao. Sa bahay ampunan, tulad ba ang bawat kaluskos ay may kasamang pangalan? Pangalan na hindi mo pa kailanman naririnig pero biglang nagiging pamilyar sa pakiramdam mo. Ganito ang mga gabing hindi makatulog si Lira. Ang orasan sa dingding ay parang humihinga. Ang bawat tiktak ay parang paalala ng mga salitang hindi niya nasabi sa nanay niyang iniwan siya noon. Nanatiling nasa kamay niya ang dating singsing, makintab na pilak, may nakaukit na maliit na buwan sa tagiliran. Hindi niya alam kung bakit lamang ang iniwan niya ang ina, pero pakiramdam niya, bawat oras na hinahaplos niya ito, may kumikirot sa loob ng dibdib niya. Hindi sakit ng katawan, kundi sakit ng mga alaala. May mga araw na sinusubukan niyang kalimutan. Pinipilit niyang maging normal, makihalubilo sa ibang ampon. Si Mira na palangiti at si June na mahilig magbiro para lang patawanin siya. Pero sa bawat tawa, may bahid ng takot sa mga mata ni Lira dahil alam niyang hindi siya tulad nila. Minsan, napapansin niya ang sarili sa salamin at parang ibang tao ang nakatingin pabalik. Lira, tawagan ni Mira sometimes when they are arranging their higaan. Bakit lagi mong dalhin yang singsing? Baka may sumpa yan. Tawa together pero patiw din siya hindi komportable. Wala lang, swerte raw, replied Lira, forcing a smile. But in her heart she knows that it wasn't luck carried by this, but memory of a promise not fulfilled. Sa mga susunod na araw, nagsimulang nangyari ang mga kakaibang bagay. May mga ibong itim at dumadapo sa bintana, bagamat tag-init.
May mga batang umiiyak sa kalaliman ng gabi, pero kung tiningnan, tulog na pala. At si Lira, madalas niyang makitang anyo ng isang babae sa dulo ng kanyang panaginip, nakatayo sa tabi ng pinto ng ampunan, nakatingin lang, parang may gustong sabihin, kaya hindi makalapit. One evening, tumugon siya sa kaluskos. Pagbuklat niya ng mata, may liwanag na nanggagaling sa ilalim ng kama. Inabot niya iyon at nakita niyang nagliliwanag ang singsing, parang sinisigaw ng hangin ang pangalan niya. Lira, mahina, malungkot, at pamilyar. Mabilis siyang napaatras, hawak ang dibdib. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba iyon o panawagan mula sa kabilang mundo. Kinabukasan, lagim niyang papasok sa kanya. Natutukso niya, sinasamba niya. Uy, Lira, hindi ka na lumalabas ha? Baka naman may multo ka ng kaibigan? Biro nito, pero may isang salote ng kaba sa tono. Hindi ko alam, sagot niya sabay tingin sa malayo. Pero minsan, parang may tumatawag sa akin. Minsan, may nakatingin. Walang masabi si June. Nagtagpo lang ang mga mata nila at sa katahimikan may unawaan, takot, ngunit may kakaibang pagkakaugnay. Isang gabi, while the rain poured outside, there was a knock on the gate of the ampunan. Isang matandang lalaki, wet and shivering, carrying a sack of some herbs called medicine. "Sakit ba rito?" asked he to the caretaker. But when he noticed Lira sitting in the corner, he stopped. "You," faltered he. "You the boy in the picture." Nagtaka si Lira. "Anong larawan po?" "Yung larawan na dinala ng nanay mo sa akin bago siya nawala," sagot ng matanda. "Sinabi niyang bantayan kita dahil darating ang panahon na babalik ang dugo ng aswang sa katawan mo." Parang napigil ang mundo sa paligid. Ninarito ni Lira ang sariling puso. Mabilis, magulo, hindi maintindihan. "Aswang?" Flopping niya. "Hindi totoo yan." But inside her, everything returned. The smell of blood, the eyes that glowed in the dark, the night when her mother left her while crying. Tumutok ang matanda. "Ako si Mang Luno, San Isidro's albularyo. Matagal na kitang tinatantya. Ang singsing na yan, do not let it be lost. Yan ang huli mong pananggamo sa sumpa ng iyong lahing." Pinanood niyang ang singsing, nanginginig. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti ng mapait si Mang Luno. "Ang ina mo anak ng albularyo, pero ang ama mo, hindi tao. Isa siyang nilalang na kumakain ng laman sa ilalim ng buwan. Pinilit ng iyong ina na takasan ang dugo niya, pero hindi niya kaya. Kaya kanya iniwan dito para hindi ka makain ng sarili mong kapangyarihan." Muling sumiklab ang kidlat at sa liwanag noon ay nakita ni Lira ang anino ng kanyang ina sa bintana, nakamasid, nakaluhod, umiiyak. Parang ang mismong bagyo ay nagdadalamhati. Kinabukasan, hindi na mapakali si Lira. Nakikita niya ang mga tao sa ampunan na unti-unting lumalayo sa kanya. Si Lira may sumpa raw, bulong ng isang bata. "Narinig ko si sister, sabi niya anak daw ng halimaw." Ang mga salita parang mga karayom na tumutusok sa balat niya. Pilit siyang ngumingiti pero sa loob, unti-unti siyang nababasag. Minsan sa banyo sa salamin, nakita niyang nagbabago ang kanyang mga mata. Nagiging dilaw kapag nagagalit at minsan parang may humuhuni sa loob ng tenga niya. Isang tinig na pamilyar. "Anak, tanggapin mo na. Dugo mo yan." Pinilit niyang huwag maniwala. Pero isang araw, may nawawala sa ampunan. Una, si June. Sinabing umalis lang daw. Pero nakita ni Lira ang sapatos niya sa ilalim ng puno. May bakas ng kuko sa lupa. Sumunod si Mira na natagpuan sa gilid ng ilog, gising pero wala ng kaluluwa sa mga mata. "May anino sa tubig," bulong niya bago tuluyang tumahimik. Lalong hindi na nakatulog si Lira. Sa bawat dilim, sa mga paghihirao ng mga nilalang, parang naghihintay. Sa bawat panaginip, parang bumabalik ang imahe ng kanyang ina. Nakahandusay sa lupa, may dugo sa labi, pero nakangiti. "Hindi lahat ng halimaw ay masama," sabi nito. "Minsan,
Sila lang ang natitirang handang lumaban para sa iyo. Isang gabi, dinala ni Mang Luno si Lira sa gilid ng gubat. Oras na para malaman mo ang totoo, sabi nito. Ang singsing, yan ang nagtatali ng dalawang mundo. Kapag tuluyan nang nawala ang liwanag niyan, mangyayari ang pinakakatakot-takot na bangungot. Dahil hindi lang dugo mo ang magigising, kundi pati ang lahat ng nilalang na itinago ng iyong ama. Hindi ko to gusto, ang sagot ni Lira na kiyak. Gusto ko lang maging normal. Hinawakan siya ni Mang Luno sa balikat. Walang normal sa mundong nilamon ng kasinungalingan, anak. Pero may pagpipilian ka pa. Tumigil sila sa isang paniniliguan at sa labas ng tubig may kumikislap, isang mutya asul na parang kaluluwa ng dagat. Ito ang puso ng sumpa, sabi ng matanda. Kung hahawakan mo yan, makikita mo ang lahat, pati ang totoo mong pagkatao. Dahan-dahang isabot ng Lira ang mutya. Sa sandaling pinilit ito ng kamay niya, uli sa kanyang lahat ng alaala, ang gabing pinagbawalan siya ng ina, ang halimaw na umubos sa kanila sa ilalim ng buwan, ang sigaw, ang dugo, ang apoy, at ang mga balbal na salitang sumusumpak sa kanyang isip. Lira, huwag kang lilingon. Dahil sa oras na makita mo sila, hindi ka na makakatakas. Ngunit ngayong hawak niya ang mutya, hindi na niya kailangang lumingon dahil ang mga mata ng mga nilalang ay naroon na, nakapaligid sa kanila. Nakamasid, naghihintay, tahimik lang siya pero ang mga luha niya ay tuloy-tuloy. Tao lang ako, bulong niya. Pero bakit ganoon ang tingin nila sa akin? Sa katahimikan ng gabi, lumipas ang isang anino, mahaba, may pakpak at nakangisi sa dilim. Palong-palo niyang kanyang tibok ng puso, ang hangin ay mumo ng mga salitang matagal nang nakalimutan ng tao. Ang sumpa ay hindi laging parusa. Minsan ito ang tanging paraan para mabawi ang liwanag. Sa dulo ng scene, natigil ang lahat ng boses. Ang singsing sa daliri ni Lira shone once again. Pero ngayon, pula ang kulay. Sa salamin ng bukal, nakita niya ang sariling mukha. Pero may ibang matang nakatingin pabalik. Ang mga mata ng nilalang na matagal nang nagtatago sa dugo niya. Ay kung ikaw ang nasa looban ni Lira, makakatulog ka pa ba kung sa salamin hindi na ikaw ang bumabalik na imahe? Ang mga araw ay naging tila panaginip na paulit-ulit lang. Parehong langit, parehong hangin, parehong takot na bumabalik sa bawat gabi. Pero iba na si Lira ngayon. Sa bawat pagdilat niya, ramdam niyang may gumigising sa loob niya, isang boses na hindi kanya, isang tibok na hindi tao. Ang singsing na minsang malamig ay ngayon ay mainit, parang buhay. Tuwing pinanadahan niya ito, nakikita niya ang muka ng mga nawalang batang ito, mga mata nila tingin sa kanya para tulad na humihingi ng tulong. Lira, gong ni Mira sa pagkakahawa sa pangarap niya, mahina, punit, tulad daw mula sa ilalim ng tubig. Tulungan mo kaming makaalis. Pagbangon nito, pawis na pawis siya. Maluwag ang paligid, masyadong maluwag para sa bahay, ampunan na dating puno ng ingay. Labas ng bintana, may mga uwak na nagliliparan, umiikot sa tuktok ng kapilya. At sa lupa, may mga marka, mga bakas ng paa pero baliktad na parang galing sa loob ng mundo. Migs, bulong niya pero wala itong sagot. Ang kama ng kaibigan ay malamig na. Tanging singsing lang ang nagbigay ng tugon. Kumikinang ito sa gitna ng dilim at sa bawat kislap, parang may boses na bumubulong. Hindi mo siya maililigtas kung hindi mo tatanggapin kung sino ka. Bumangon siya at lumabas ng silid. Ang mga pasilyo ng ampunan ay tila humihinga. Ang mga pader may mga bitak na hugis mukha. Ang mga mata ng mga rebulto ay nakasunod sa kanya. At sa dulo ng pasilyo, may isang pintong dati ay sarado, ngayon ay bukas at mula roon umaalingasaw ang amoy ng nabubulok na dugo. Sa loob, nakita niya ang altar, pero wala na ang mga kandila. Ang nasa gitna ngayon ay mga larawan ng mga batang ampon.
Isa-isa, nasunog ang mga gilid at sa ilalim ng bawat isa may nakasulat na pangalan gamit ang dugo. Nang makita niya ang sarili niyang larawan, nakasulat sa ilalim, ang huling anak ng buwan. Suddenly, narinig niya ang yapak sa likod. Pagtingin niya si Sister Clara, nakaputi pa rin, pero ang balat ay maputla at ang mga ngipin ay tila matatalim. Lira, mahinahon nitong sabi. Bakit ka bumangon? Hindi pa ito ang oras mo. Nasaan si Migs? Ngumiti siya, malamig. Nasa lugar kung saan siya dapat. Huwag kang mag-alala. Hindi siya nasasaktan. Hindi pa. Napalunok si Lira. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naririnig ang mga tinig sa loob mo? Tanong ni Sister Clara. Lumalapit habang ang anino niya ay humahaba sa sahig. Dugo mo ang kailangan para bumalik ang balanse. Dugo ng huling anak ng aswang. Bago pa siya makalapit, biglang umilaw ang singsing. Sa isang kisap mata, bumalik ang alaala. Ang ina niyang umiiyak sa harap ng isang albularyo, hawak ang sanggol na si Lira. Hindi ko kayang patayin siya. Kung hindi mo gagawin, siya ang sisira sa mundo ng tao. Kung ganon, ako ang mawawala. At doon niya naintindihan. Iniwan siya ng kanyang ina hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig. Iniwan siya para huwag siyang maging halimaw. Bumalik siya sa kasalukuyan, nanginginig. Hindi ko kayo papayagang gamitin ako, sabi ni Lira, sabay atras. Ngumiti si Sister Clara at unti-unti nagbago ang anyo. Ang mukha'y humaba, ang mga mata'y naging pula, at mula sa likod, tumubo ang mga pakpak na parang balat ng paniki. Wala kang pagpipilian, nasa dugo mo na ang sumpa. Tumakbo si Lira palabas ng silid. Sa bawat pasilyo may mga aninong sumusunod. Mga kamay na humahawak sa hangin, mga boses na bumubulong ng kanyang pangalan. Lira, anak ng buwan, huwag kang tatakbo. Sa labas, ulan ng abo. Ang langit pula at sa malayo nakita niya si Mang Luno nakasindi ng ilaw na may asul na apoy. Lira, sigaw nito. Dito! Tumakbo siya halos madapa sa putik. Nang makalapit siya kay Mang Luno, itinuro nito ang bukid sa likod ng kapilya. Naroon ang hangganan. Kapag lumampas ka ron, hindi na sila makakasunod. Ngunit bago sila makalayo, dumating si Sister Clara kasama ang mga nilalang na parang pinagtagpi ng mga hayop at tao. Ang ilan may mga sungay, ang iba walang mukha. Ang paligid ay umalingaw-ngaw sa halakhak nila. Hindi ka makakatakas, anak, sabi ni Clara. Ang mundo ay naghihintay na sa dugo mo. Hinila ni Mang Luno si Lira. Hawak mo pa ba ang singsing? Oo, pero nag-iiba na ang kulay. Kapag tuluyan na yang namula, ibig sabihin, malapit ka ng lamunin ng sumpa. Pero may paraan pa. Paano? Pakinggan mo ang huling mensahe ng nanay mo. Naroon sa singsing. Mabulak ni Lira ang kamay. Mula sa singsing, lumabas ang isang imahe ng kanyang ina, mahina, maputla, nakatingin sa kanya. Anak, kung dumating ang oras na tatawagin ka ng dugo, huwag kang tatakbo. Harapin mo. Dahil sa harap ng dilim, ang tanging liwanag ay ikaw. Sa biglang umilaw ang paligid, ang mga nilalang ay napaatras, nagsisigaw sa sakit, samantalang si Lira ay nakatingala, ang luhay umaagos. Kung ako nga ang sumpa, bulong niya, ako na rin ang wakas nito. But before even the light broke out in full force, she heard si Migs scream. Lira! Huwag! Paglilingon niya, nakita niyang si Migs ay nasa gitna ng mga nilalang. Ang mukha ay halos wala ng buhay, ngunit ang mga mata ay kumikislap ng pula. Ako ang kapalit mo, ako na lang. Migs, hindi! Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Napako si Lira sa kinatatayuan. Ang ulan ng abo ay naging dugo. Ang lupa ay lumindol. Ang mga anino ay bumalik sa lupa, sumisigaw. Piliin mo, Lira, sigaw ni Sister Clara, ang dugo ng kaibigan mo o ang kaligtasan ng mundo. Humakbang siya. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Sa kanyang dibdib, dalawang tinig ang nagbabanggaan. Isa ng tao, isa ng halimaw.
Hindi ako Diyos, pero hindi rin ako demonyo, bulong niya. Hinawakan niya ang singsing, ngayon ay nagliliyab na sa pula. Kung may kapalit man, ako yun. Sa kaniyang iglap, nag-detonate yung liwanag, pinutol ang lahat, mga nilalang, mga halimaw, kasama si Sister Clara. Nagbuka ang lupa at ang hangin ay humiyaw ng panlaon, parang nalulunod ang langit sa pag-iiyak. Pagkatulog ni Lyra, walang ampunan na. Ang paligid ay parang niyebe ng abo. Sa pagkakantay niya, ang singsing, punit, basag, pero may naiwan na liwanag na kumikislap pa rin. Doon, nakita niya si Migs, nakahiga, nakangiti. Salamat, hinaot niyang sabi. Ngayon, wala ka ng tanikala. Bago pumatawid siya, hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ako ang nawalan, ikaw ang nagligtas sa akin. Naiwan siyang mag-isa. Ang langit ay naging kulay asul mula nang bumaba siya sa libingan. Pero sa hangin may narinig siyang bulong, ang boses ng kanyang ina. Tapos na ang gabi, anak. Pero ang buwan ay babalik. At sa pagbabalik nito, may bagong simula. Tahimik siyang nangupo sa abo, may naripang singsing. Ang mga uwak ay naglaho. Ang araw ay unti-unting sumilip. Ngunit sa malayo, sa anino ng mga sirang pader, may kumikilos pa rin. Isang figura, nakatingin sa kanya, may ngiti na hindi tao. At bago tuluyang matapos ang araw, tumingin si Lyra sa langit. Mahina ang tinig pero matatag. Hindi ko alam kung tao pa ako. Pero kung ito ang tadhana ko, tatapusin ko ito sa paraang ako ang pipili. Sa hangin sumabay ang malamig na halakhak na unti-unting naglaho. At sa dulo ng katahimikan, isang tanong ang naiwan, bumubulong sa isip ng bawat nakarinig ng kwento. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Bago pa matapos ni Sister Clara ang kanyang sasabihin, pumutok ang kandila sa altar. Ang apoy ay naging asul. Ang liwanag ay tumama sa mukha nito at doon nakita ni Lyra ang tunay na anyo. Balat na tila sinulid ng abo, mga mata na parang butas, at isang ngiti na puno ng gutom. Matagal kitang hinintay, Lyra, sabi ni Clara, tinig na parang kaluskos ng tuyong dahon. Simula pa noong inialay ka ng ina mo. Hindi ako handog, mariing sagot ni Lyra kahit nanginginig. Ako ang anak niya, ngunit humalakhak si Clara. Anak ng buwan at ng dugo. Hindi mo alam? Ang iyong ina ang nagtatag ng sumpang ito. Siya ang unang tumalikod sa amin. At ikaw ang kanyang kabayaran. Tumilim ang paligid. Nagliyab ang mga larawan sa altar. Isa-isang pumutok ang mga kandila at mula sa bawat apoy ay lumabas ang mga aninong hugis bata. Mga kaluluwang matagal nang nakakulong. Tumili si Lyra at tumakbo palabas, ngunit sa bawat pintong buksan niya, bumabalik siya sa parehong silid. Parang niloloko ng bahay ampunan ang kanyang isip, hanggang sa marinig niyang tumawag si Migs, mahina, puno ng sakit. Lyra, dito. Sinundan niya ang tinig. Sa bawat hakbang ang hangin ay lumalamig at ang mga pader ay lumalambot na parang laman. Dumating siya sa basement kung saan naroon ang isang lumang orasan na laging patay. Pero ngayon tumatakbo ito at bawat tiktak ay parang tibok ng puso. Nandoon si Migs, nakatali sa upuan at sa likod niya si Mang Luno. Sugatan, halos wala ng malay. Tumakbo ka na, sabi ng matanda. Hindi mo pa kaya? Hindi, sagot ni Lyra. Tapos na akong tumakbo. Lumapit siya kay Migs. Anong ginawa nila sa'yo? Nakita ko lahat, mahina niyang sagot. Si Sister Clara, hindi siya tao. Ginamit niya ang mga kaluluwa para buhayin ang sumpa. At ikaw, Lyra, ikaw ang huling kailangan niya para maging ganap na aswang ang mundong to. Tumuloy ang luha ni Lyra, but she did not retreat. Hiltab niya ang singsing ngayon na nagliliyab sa pula. Ito ay hindi pa ako matatakot, said she, though the voice trembles. Kung ito ang dugo ko, ako na ang magpapasya kung saan ito dadaloy. Biglang yumanig ang sahig, bumuka ang lupa,
at mula roon ay lumabas si Sister Clara, ngayon ganap ng halimaw, katawan ng tao, mukha ng paniki, at mga mata ng walang kaluluwa. Ang lakas na yan, sabi niya, hindi para sa tao. Ibigay mo sa akin ang singsing at ibabalik ko sa iyo ang buhay ng lahat ng kinuha ko. Sandaling natahimik si Lira. Ang alok ay matamis, halos nakakaakit. Paano ko malalaman na totoo yan? Ngumiti si Clara at mula sa anino, lumitaw ang imahe ng kanyang ina. Nakangiti, buo, buhay. O anak, sabi ng imahe, umuwi ka na. Matagal kitang hinihintay. Nanginig si Lira. Ang mga mata niya'y lumabo sa luha. Nanay. Ngunit sa likod ng imahe, may nakatago. Ang mga aninong bata, nakapila, umiiyak. Huwag kang maniwala, biglang sabi ni Migs. Hindi yan ang ina mo. Isa yang ilusyon. Ngunit huli na. Nilapitan ni Lira ang imahe. Hinawakan ito. Agad siyang tinuklaw ng malamig na kamay ni Clara at ang singsing ay nagliyab. Sa sakit, napasigaw siya. At sa sigaw niyang iyon, nagdilim ang paligid. Ang hangin ay naging abo at ang mga bata ay sabay-sabay na sumigaw. Tama na. Sa pagmulat ni Lira ng mga mata, sa gitna siya ng isang karagatan ng anino. Ang buwan ay pula at paligid ay mukha ng mga batang nawala. Nasaan ako? Katanungan niya. Sa pagitan ng dalawang mundo, sagot ng boses ng kanyang ina, ngayon ay malinaw. Dito mo malalaman kung sino ka talaga. Lumapit ang kanyang ina, masigla, may galis sa mata. Hindi kita iniwan para takasan ang dugo mo. Iniwan kita para may pagkakataon kang pumili kung magiging tao ka o halimaw. Pero paano, nanay? Hindi ko na alam ang pagkakaiba. Ngumiti ito. Ang halimaw, anak, ay hindi sa itsura, sa pagpili. Pinakalimot niya nito ng ina at sa halong yakap na iyon, nagliyab uli ang singsing. Ngayon ay kumikislap ito sa tatlong kulay, pula, pilak at asul. Ang tatlong liwanag ng iyong dugo, sabi ng tinig. Ang isa para sa galit, ang isa para sa awa, at ang huli, para sa sakripisyo. Muling buka ang mundo at tayo nagbalik si Lira sa ampunan. Sa paligid ay nasusunog na ang mga pader. Si Sister Clara ay nabalik, ngayon naglalakad sa apoy parang wala lang. Hindi mo ako kayang talunin, anak ng buwan. Dahil ako ang dilim na pinili ng iyong ina na iwan. Hindi kita kailangang talunin, ang sagot ni Lira. Ang kailangan ko lang ay kalayaan. At first time, ngumiti siya. Mapait, matatag. Ginutom niya ang singsing at itapon ito sa apoy. Sa kaunti-kaunti iyon, pilit-pilit tumibok ang liwanag na parang araw sa gitna ng gabi. Ang mga kaluluwa ng mga bata ay nagliwanag at isa-isang lumipad sa langit. Hindi, sabi ni Clara habang natutunaw sa apoy. Hindi mo alam ang binuksan mo. Ngunit tumigil si Lira, nakatingin sa abo. Alam ko, at ito ang wakas na pinili ko pagkatapos ng pagsabog, katahimikan. Ang ampunan ay abo na lang. Si Migs ay nakahiga sa lupa, buhay pero mahina. Nilapitan siya ni Lira at sabay silang ngumiti sa ilalim ng abong ulan. Lira, mahina niyang sabi, tapos na ba ang sumpa? Ngumiti siya, nakatingin sa langit. Ang sumpa, Migs, hindi natatapos, pero minsan natututo lang tayong mabuhay kasama nito. While the sun began rising, she gazed at the ash where the singsing once stood. In the middle of it was a small mutyang, leaving behind light, gold, shining under the morning. Tingnan mo, sabi ni Migs, parang nanay mo. Hindi, sagot ni Lira, parang ako. Tahimik na dumaan ang hangin. Umalis ang mga uwak at natahimik naman ang lupa. Nakikita pa lang bago tuluyang nagtapos ang lahat, narinig nila ang huling bulong mula sa hangin, boses ni Sister Clara, malamig, nanunuot. Ang sumpa ay buhay pa, sa bawat liwanag may lilim na nagmamasid. Tumingin si Lira sa langit, mahina ang tinig pero puno ng bigat. Kung babalik man ang dilim, handa na ako. At habang siya'y naglalakad palayo,
ang araw ay unti-unting lumubog muli sa abong ulap, parang paalala na ang kwento ay hindi pa tapos. Sa dulo ng katahimikan, isang tanong ang naiwan, gumuguhit sa isipan ng bawat nakarinig. Kung ikaw ang anak ng sumpa, kakalabanin mo ba ito o yayakapin? Ang mga linggo pagkatapos ng pagsabog ay parang isang mahabang panaginip, kalmado, ngunit hindi tahimik. Si Lira ay namalagi sa dating bahay ni Mang Luno sa gilid ng kagubatan. Ang paligid ay tila bumalik sa dati. Malamig na simoy ng hangin, mga ibong muling bumalik at mga batang naglalaro sa di kalayuan. Pero sa bawat gabing tumitingala siya sa buwan, naroon pa rin ang pakiramdam na may isang matang nakamasid mula sa dilim. Sa una nitong pagkakataon, tinangka niyang mabuhay bilang tao. Tumulong siya sa bayan, naglinis ng kapilya at tinuruan ang mga batang ampon na nailigtas sa apoy. Ngunit tuwing hawak niya ang mutyang naiwan ng singsing, may kakaibang init na bumabalot sa palad niya. Minsan, naririnig pa rin niya ang boses ni Sister Clara. Mahina, pero malinaw. Ang sumpa ay buhay pa, at sa bawat ilaw may lilim na nagmamasid. Si Migs ay madalas niya pa ring makita, bagaman mahina pa rin. Nakatira ito sa kabilang dulo ng baryo, at tuwing hapon, magkasabay silang naglalakad sa tabing ilog. Tingin mo, tanong ni Migs minsan, talagang tapos na yung lahat? Tumingin si Lira sa dumadaloy na tubig, tahimik. Kapag tapos na ang dilim, bakit ganito pa rin kabigat ang hangin? Ngumiti si Migs. Baka kasi may naiwan pa. Anong naiwan? Hindi sumpa, sagot nito, kundi alaala. Tahimik silang naglakad. Sa dulo ng ilog may nakatirik na puno, tuyo, parang sinunog, pero sa gitna nito ay may lumalabas na liwanag. Ayan, sabi ni Migs. Diyan ka unang hinanap ng nanay mo noon. Baka dapat bumalik ka diyan, Lira. Baka may sagot pa majority. Si Lira ay nag-isa lang. Ang buwan ay kalahati lamang. Halata pa ang pagputol ng kamay ng langit. Sa kaniyang kalikisan, natatagpo niya ang mutya at sa tuwing hakbang, pinasinungalingan niya ang mga yabag ng mga bata na nawala noon. Hindi takot, kundi tulad ng nagbabantay. Pagdating sa puno, natiyakap niyang may mga ukit sa balat nito. Mga simbolo ng buwan, dugo, at pangalan ng mga bata. Sa gitna may iisang linya na bago pa lang. Ang liwanag ay babalik sa pamamagitan ng paglimot. Napahawak siya sa mutya. Paglimot, bulong niya. Paano kung yun lang ang natitira sa akin? At bago pa siya makaisip pa, biglang bumuka ang lupa sa ilalim ng puno. Mula roon, umalingasaw ang amoy ng abo at dugo at isang kamay na puti, mahaba ang lumabas, may suot na itim na rosaryo. Hindi mo ako nailibing ng buo, sabi ng tinig, boses na hindi niya malilimutan. Si Sister Clara. Tumakbo si Lira pero sumabay ang hangin. Malamig, mabigat. Ang mga sanga ng puno ay gumalaw parang may sariling buhay. Sa hangin may mga tinig na bumubulong. Hindi siya ang sumpa. Ikaw. Hindi, sigaw ni Lira pero sa bawat hakbang mas lumalalim ang dilim. Ang mutya ay kumikislap ng matindi at sa liwanag nito nakita niya ang refleksyon ng sarili sa hangin, ngunit iba. Ang mukha niya ay may mata ng halimaw at ang ngiti ay kapareho ng kay Sister Clara. Hindi ka naganap na tao, pulong ng tinig. At hindi rin ganap na halimaw. Ikaw ang tulay lumayo ang mga alaala, ang apoy, ang dugo, ang huling yakap ng ina. Harapin mo, anak, dahil sa harap ng dilim, ang tanging liwanag ay ikaw. Huminga ng malalim si Lira. Kung ako ang tulay, ako rin ang hangganan. Itinaas niya ang mutya at ang lupa ay muling yumanig. Mula sa ilalim ng ugat ng puno, lumabas ang imahe ng kanyang ina. Nakangiti, pero malungkot. Hindi pa tapos, anak, sabi nito. May isa pang kaluluwang naiwan, isa pang nilalang na ginapos ng sumpa. Si Sister Clara? Tanong ni Lira. Umiling ang ina. Hindi. Si Migs, nalamig si Lira.
Hindi, imposible. Niligtas ko siya. Hindi mo siya nailigtas, anak. Siya ang naging tagapagdala ng iyong kasalanan. Sa oras na ginamit mo ang liwanag, ipinasa mo sa kanya ang dilim. Lumuhod si Lyra, umiiyak. Hindi ko sinasadya. Walang sinasadya sa tadhana, sagot ng ina. Ngayon, kailangang pumili ka ulit. Iligtas siya o tapusin ang lahat. Bumalik siya sa baryo, tahimik. Sarado ang mga bahay at sa layo may amoy ng nasusunog na kandila. Lunti noon niya, pagdating niya sa bahay ni Migs, ay nakitang nakatayo ito sa gitna ng silid, nakatalikod. Migs, dahan-dahan itong humarap. Itim ang mga mata niya at parang lumalabas ang usok ang balat. Lyra, sabi nito, salamat sa liwanag, pero ang dilim, sa akin mo iniwan. Bago pa siya makasagot, nagtakbo si Migs palabas ng bahay, patungo sa kagubatan. Sinundan siya ni Lyra hanggang sa parehong puno. Ang paligid ay umiikot, parang nasa gitna sila ng bangungot. Hindi kita kayang saktan, sigaw ni Lyra. Ngumiti si Migs, may luha. Pero kailangan mong piliin. Kung hindi ako, ikaw. Hindi ako makakapili, umiiyak niyang sagot. Pero pinili ka na ng sumpa, isinagot ni Migs, sabay binabahagi sa mutya. At ngayon, ako na ang tulay. Bago pa man siya mapigilan ni Lyra, pinisil ni Migs ang mutya at sumabog ito sa liwanag. Buknanon ni Lyra, solo na siya. Wala na ang puno, wala na si Migs, at wala na ang mutya. Ang hangin ay mayroong kakaibangigin ang boses ng ina. Sa bawat sakripisyo may kalayaan, pero sa bawat kalayaan may kapalit. Lumakad siya pauwi, walang luha, walang salita. Sa paligid, tahimik ang mundo, pero sa bawat aninong dumaraan, naroon pa rin ang kanyang refleksyon, kalahating tao, kalahating dilim. At nang sumilip uli ang buwan, sumalamin sa kanyang mata ang parehong tanong na minsan niyang binitiwan sa dilim. Kung ikaw ang anak ng sumpa, kakalabanin mo ba ito? O yayakapin? At mula sa malayo may boses na sumagot, mahinang halakhak, parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi mo na kailangang pumili, Lyra, dahil ikaw na ngayon ang sumpa. Sa very first chance, hinabol niyang bumuhay as human being. Nang tulong siya sa bayan, naglilinis ng kapilya, and edukasyon ang ibinigay sa mga batang ampon na nayo sa sunog. Pero kahit na nasa kamay niya ang mutyang naiwan ni Sister Clara, nangabalik ang mga ulupang tumama. Sa unay mahina, parehong hangin lang na dumudampi sa tenga. Pero araw-araw, lumalakas ito, naging mga salita, mga paalala. Hindi pa tapos, Lyra. May dapat kang tapusin. Isang gabi, habang binibilang niya ang mga bituin kasama si Tomas, napansin niya ang anino sa tabi ng puno ng santol, isang maitim na hugis na hindi kumikilos, pero nakatingin sa kanila. Tomas, mahina niyang sabi, may nakikita ka ba? Lumingon ang binata, ngumiti lang at sabing, wala, baka pagod ka lang. Ngunit alam ni Lyra, may ibang presensya ron. Sapagkat kahit nakapikit siya, nararamdaman niya ang malamig na hininga sa batok. Kinabukasan, napansin niyang nawawala ang mga alagang pusa sa paligid. Ang mga ibon biglang tumigil sa pag-awit. Ang mga bata sa bahay ampunan ay nagkakasakit ng sabay-sabay. Lagnat na hindi bumababa, pawis na may amoy na parang nasusunog na buhok. Si Mang Luno, na dati matatag, ay biglang naging tahimik, parang laging nagmamasid. Minsan, nahuli ni Lyra at nakatitig ito sa kanya. Walang emosyon, parang hindi na siya kilala. Mang Luno? She asked. Ayos lang po ba kayo? But the old man smiled only and said, ang dugo ay bumabalik sa pinagmulan, Lyra. Hindi mo yan matatakasan. That evening, clutched Lyra the gem, cold, but suddenly it heated up in her palm. Mula rito, lumabas ang imahe ng isang babae. Hindi si Sister Clara, kundi ang kanyang sariling ina. Nakasuot ito ng puting bestida, basang-basa ng dugo. Anak, tawag nito mahina pero malinaw. Hindi ko sila mailigtas noon, pero kaya mo pa. Nabitawan ni Lyra ang mutya,
napaatras, halos mapasigaw. Ngunit sa salamin ng bintana nakita niya ang sariling anyo, mga mata niyang unti-unting nagiging itim, balat na parang nilalamon ng usok. Simulang noon, nagmulan ang mga gabi ng panaginip na hindi niya makalaman ng buo. Palagi niyang nakikitang bahay ampunan, pero palagi naman magkakaibang mukha ng mga bata. Sino-sinong lahat ay umiiyak, nagsisigaw at tumatakbo sa apoy. Sa gitna ng pag-uugali nila, may isang batang babae na tinatangkaan ang parehong mutya. Ikaw ang dahilan, palagi ang sinasabihin nitong pangungusap. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naiwan. Si Thomas, na laging nakasama niya, napansin ang pagbabago. Lira, sabi niya isang hapon habang nag-aayos ng bubong. Tuwing tumitingin ako sa'yo, para kang may dalang bagyo sa loob mo. Hindi ko alam kung matatakot ako o maawa. Napatingin si Lira sa kanya, tahimik lang. Gaze moment, isang titig na puno ng pagod pero may bahid ng apoy sa ilalim. Hindi mo kailangang matakot, Thomas. Matagal na akong nilamon ng dilim. Tanong, kaya mo bang samahan ako hanggang dulo? Nangyari ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong baryo. Ngunit mula sa kagubatan narinig ni Lira ang pag-aluong ng mga aso, mahaba, malungkot at sunod-sunod. Lahat ng alitaptap ay naglaho at ang hangin ay naging mabigat, amoy dugo at dahon. Sa kalayuan may kumikislap na mga mata, isa, dalawa, tatlo, dos. Mga nilalang na parang tao pero mali ang galaw. Ang kanilang mga liig ay humahaba, ang mga ngiti hanggang tainga. Aswang, pinaglangan kanila, susuri ni Mang Luno mula sa dilim. Ang dugo mo ang huling susi, ang mutya ang pintuan. Dalang napakanlaki na yari sa abo at pilak ay naglipat ito. Kapag sumiklab ang apoy, kailangan mong pumili ang bayan o ang kaluluwa mo. Hindi ko maintindihan, umiiyak si Lira. Bakit ako? Dahil ikaw ang anak ng dalawang mundo, sagot ng matanda. Ang nanay mo, isang tagapangalaga. Ang ama mo, naputol ang salita. Sapagkat mula sa dilim, may tumilamsik na anino, mabilis at matalim. Tumagos ang kuko sa dibdib ni Mang Luno at bago ito bumagsak, bumulong siya. Takbuhan mo ang sarili mo bago ka tuluyang maging isa sa kanila. Nagulat ng kulog. Ang buong paligid ay nagdilim. Kung si Tomas ay nahuwak sa braso ni Lira at hinila siya patungo palayo, patungo sa dating simbahan sa harapan ng bundok. Doon nila napagtagpi ang isang altar na tinutop ng mga tela at abo. Sa loob nito, mayroon ang isang dating larawan, isang bata, may kamay na mutya, at sumisidlat sa pader ng isang nilalang na may pakpak at mata ng ahas. Lira, bulong ni Thomas, ikay to. Samantalang tumatambol ang ulan sa bubong, buksan ang mutya sa kanyang palad. Mula rito lumabas ang liwanag, hindi mainit, kundi malamig na parang patay na buwan. Sa liwanag na iyon, lumitaw ang mga anino ng mga batang nasunog, nakapalibot sa kanya. Isa-isa silang lumalapit, hawak ang mga kamay, nagsasabing, tapusin mo ang sinimulan ni nanay, huwag mong hayaan silang bumalik. Sa labas, ang mga aswang naglalakad na parang alo ng dilim. Nidinig niya ang paghampas ng kanilang mga pakpak sa hangin. Ngunit sa loob ng simbahan, parang nanguno ang oras. Si Lira ay humakbang patungo sa altar, ang mga matay basang-basa ng luha. Kung ito ang kabayaran, bulong niya, handa akong mawala. Basta huwag na silang magbalik. Ngunit sa mismong sandaling iyon, humawak si Thomas sa kanyang kamay. Hindi, sabi nito, hindi mo kailangang mag-isa. Kung papasok ka sa dilim, sasama ako. Napatingin siya rito, gaze moment, at sa titig nilang iyon parang huminto ang lahat. Wala ng ulan, wala ng hangin. Tanging dalawang puso lang ang sabay na tumitibok sa gitna ng kadiliman. Ngunit biglang nag-iba ang liwanag ng mutya, naging pula. Mula rito lumabas ang tinig ni Sister Clara, paos, galit at puno ng pighati.
Mali ang pagpili mo, Lira. Ang dilim ay hindi nilalabanan, tinatanggap. At sa isang iglap, yumanig ang lupa. Ang mga krus sa paligid ay bumaligtad at mula sa ilalim ng simbahan, lumabas ang mga kamay. Mga kamay ng mga kaluluwang naiwan. Isa-isa silang humawak kay Lira, hinila siya pababa. Lira, sigaw ni Tomas, pilit siyang hinahatak. Ngunit habang bumababa siya sa lupa, nakita niya ang mga mukha ng mga bata, ng kanyang ina, ng mga aswang. Lahat nakatingin sa kanya, lahat may iisang tanong sa mga mata. Ikaw ba ang pipili ng liwanag o ikaw mismo ang magdadala ng dilim? At bago siya lamunin ng lupa tuluyan, nagsimulang huminto lahat. Isang tunog lang ang lumilitaw mula sa dilim, tahimik na parang dasal. Lira, ang gabi ay hindi laban, ito ay tahanan. Undefined natigil ang eksenang iyon sa isang mapaminsalang sigalot. Walang scream, walang musika. Kakaibang huling tanong lang ang nagalingaw-ngaw. Undefined. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Sa sandali ay pumutok ang lupa, iniwanan ng puting liwanag ang lahat. Hindi apoy, hindi dilim, isang malamig na liwanag na parang hininga ng mga kaluluwang gustong makalaya. Nakaantig sa gitna nito si Lira, ang mutya'y nakabaon sa kanyang dibdib, kumikislap na parang puso ng buwan. Tahimik siyang nakapikit, tulad natutulog. Sa paligid niya nakatayo si Tomas, duguan, nanginginig, pero ayaw bumitiw. Lira, bumalik ka, mahina niyang sabi, halos pabulong. Hindi ako aalis. Kahit kainin na ng dilim ang mundo, pipiliin ko pa ring hanapin ka. Ngunit mula sa liwanag, may bumubulong na tinig, ang boses ng kanyang ina. Anak, ang dugo natin ay hindi sumpa. Isa itong paalala. Ang lakas na dala mo ay hindi sa pagwasak, kundi sa pag-alala. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lira ang buong katotohanan ng kanilang lahi. Ang mga tagapangalaga, dating mga mortal, na piniling isakripisyo ang sarili upang bantayan ang hangganan ng buhay at kamatayan. Ngunit nang matukso ng mga nilalang ng dilim ang ilan sa kanila, nagsimulang mabuo ang mga aswang, mga tagapangalagang nilamon ng puot. Dahan-dahang iminulat ni Lira ang mga mata. Ang paligid ay nagiging aninot usok, ang simbahan ay gumuho at tanging sila ni Tomas ang naiwan. Tomas, bulong niya, naririnig mo ba sila? Tumango ito. Oo, at natatakot ako. Ngumiti si Lira mahinahon ngunit may luha sa mga mata. Ako rin. Gaze moment, dalawang kaluluwang pagod pero magkahawak pa rin sa dulo ng lahat. Biglang bumalik ang mga anino ng mga aswang, nag-aalulong, nagngangalit. Sinusubukang abutin si Lira, ngunit hindi na siya tumakbo. Sa halip, itinapat niya ang mutya sa dibdib, pinikit ang mga mata at bumulong ng mga salitang matagal nang nakalimutan. Sa ngalan ng mga naiwan, sa ngalan ng mga pinatawad, bumalik ka sa liwanag. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag na parang araw sa loob ng gabi. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga nilalang, pero kasabay nito ay ang mga tinig ng mga batang nawawala, unti-unting nagiging tawa, musika, dasal. Nang humupa ang lahat, tumigil ang ulan. Wala nang apoy, wala nang usok. Ang simbahan ay naging abo, ngunit sa gitna nito, nakaupo si Lira, pagod, duguan, at nakangiti. Si Thomas ay lumapit, inabot ang kamay niya. Tapos na ba? Tanong nito. Tumango si Lira pero hindi agad sumagot. Kinuha niya ang mutya, ngayon ay pira-piraso na, at inilagay ito sa lupa. Ang tapos ay simula rin, sabi niya. Ang bawat kaluluwang pinatawad ay nagiging bantay ng bagong liwanag. Sa mga sumunod na araw, muling bumangon ang bayan. Ang bahay ampunan ay itinayo muli, at ang mga bata ay nagtuturo ng mga awit na parang galing sa lumang panaginip. Ngunit minsan, sa tuwing sasapit ang gabi, may mga nakakarinig pa rin ng pag-awit mula sa kagubatan. Malambing, mahina, at puno ng lungkot.
Sinasabing si Lira iyon nagbabantay sa hangganan ng dilim at liwanag, dala ang alaala ng kanyang ina, ni Sister Clara, at ng lahat ng kaluluwang hindi na kailanman makakalimutan. Minsan may isang batang ampon na pumunta kay Thomas, may saka ang isang maliliit na bato ngunit may bahid ng liwanag. Kuya Thomas, iniwan ng bata, ito po ba yung mutya ni Ate Lira? Hindi siya ng gelporma. Ngayon sa halip niya ay naumapaw lang siya at tinitigan ang bato. Sa loob nito parang may hugis ng ngiti, may aninong nakatingin mula sa kabilang panig. Pag-uwi niya sa bahay, binuksan niya ang lumang kwaderno ni Lira. Sa unang pahina may nakasulat na hindi niya nakita noon. Ang mga iniwan ay hindi laging nawawala. Minsan sila ang nagbabantay sa ating panaginip. At doon sa katahimikan ng gabi, muling umihip ang hangin. Ang mga ilaw sa paligid ay kumurap. Mula sa dilim, may dumaan na malamig na anino. Parang kamay na dumampi sa kanyang balikat. Lira, niyang sabi, almost not breathing. No answer. Only the child's laughter at a distance and a bellow that sounded like a hum of wind. Hindi ako nawala, Thomas. Nandito lang ako sa pagitan ng panaginip at gising. At habang napatay niya ang ilawan, nakaramdam niyang may dumaan na liwanag sa labas ng bintana. Mga alitap-tap na tila may hugis ng pakpak. Dahan-dahan siyang ngumiti kahit may luha sa mata. Kung ito ang kabayaran ng kapayapaan, bulong niya, hindi ko siya kailangang makita. Basta alam kong nakatahimik na siya. Ngunit sa labas ng bahay ampunan, sa lilim ng lumang punong santol, may nakaupong babae, nakaputi, nakangiti at may hawak na mutyang punit-punit. Sa kanyang tabi, mga batang walang anino, tahimik na nakikinig habang binubulong niya ang parehong kwento, gabi-gabi, paulit-ulit. Iniwan ako ni nanay sa bahay ampunan, pero sa dulo, ako pala ang kailangang magbantay. While habang umaalingaw-ngaw ang tinig ng kanya sa dilim, isang huling tanong ang lumulubong sa isip ng bawat nakakarinig. Kung ikaw ang naiwan sa pagitan ng liwanag at dilim, pipiliin mo pa rin bang bumalik? Matapos ang katahimikan, dumulo ang ilang taon. Nasunog ang baryo ay bumalik sa normal o sa ala ng mga tao. Mga bata sa bagong bahay ampunan ay masaya, mga halaman ay naranas ng muli. At si Tomas, ngayoy may bahid na puti ang buhok, ay naging tagapag-alaga ng lugar. Ngunit sa kabila ng mga ngiti, may mga gabi pa ring hindi niya kayang ipaliwanag. Minsan sa hating gabi, may narinig siyang mga yabag ng mga paa sa pasilyo. Banayad, mabagal, pero malinaw. Pag tinignan niya, walang tao naman. Ang mga bata ay mahimbing natutulog. But in one corner of the oratory, there's a visible smear of water on the floor, as if someone had just shed a tear from the kisame. Isang umaga, habang nagwawalis si Thomas ng patio, may batang babae na bagong dating sa ampunan. Masayang ito, maputla, at laging may hawak na maliit na tela. Lumapit ito kay Thomas at nagtanong, "Kuya, sino po yung babae sa bintana tuwing gabi?" Napahinto si Tomas. "Anong babae?" tanong niya, pilit na kalmado. "Yung nakangiti po nakaputi tapos may hawak na bato." Sabi niya, huwag daw kaming umiyak kapag may naririnig kaming humahawak sa bubong. Dumaan ang lamig sa likod ni Tomas. Hindi niya pinahalata, pero alam niyang hindi imahinasyon iyon. Maraming beses na rin niyang naramdaman ang parehong presensya. Madalas sa pagitan ng pagtulog at paggising, may boses na bumubulong sa kanya. Hindi pa tapos. May isa pang naiwan, kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga kandila sa altar, napansin niyang may isa sa mga larawan ng mga batang namatay noon. Ang batang babae na hawak ang mutya ay may bitak sa salamin. At sa loob ng bitak parang gumagalaw ang mga mata. Lumapit siya, sinubukang tanggalin, ngunit biglang bumukas ang ilaw sa paligid. Lahat ng kandila ay sabay-sabay na nagliyab at sa gitna nito narinig niya ang tinig na minsang minahal niya. "Tomas,
Lumuhod siya, hinahanap ang pinagmulan. Lira, ang hangin ay nag-iba ng amoy, parang usok at bulaklak na nalanta. Mula sa anino ng pader, lumitaw ang hugis ng isang babae, parehong anyo, ngunit iba ang aura. Maputi pa rin, ngunit may mga ugat ng itim sa balat at ang mga matay parang walang buhay. Bakit ka bumalik? Tanong niya. Nanginginig. Ngumiti si Lira, malamig at mapait. Hindi lahat ng kaluluwa ay nakakahinga ng buo, Thomas. May mga alaala na kumakapit kahit sa liwanag. Habang nagsasalita siya, narinig nila ang pag-iyak ng mga bata sa itaas. Isa-isa silang nagising, sabay-sabay na tumatawag ng pangalan ni Lira. Sa labas, ang mga alitaptap ay nagdilim. Ang buwan ay tinakpan ng makapal na ulap at ang hangin ay naging mabigat. Sa labas ng bahay ampunan, may mga mata na nagliliwanag, hindi sa dilim ng aswang, kundi sa aninong pamilyar. Mga bata, mga kaluluwang muling nagbalik. Sila lang ay hindi ganun katapat, sabi ni Lira, samantalang tinitigas lang ng luha ang pisngi niya. Ninaliklatan ko akong nakaligtas sila, ngunit habang naguureso pa ang puot, back to the fire lang tayo. Nakatindig si Thomas, forced lang niyang ganapin ang kamay nito. Kung may tao para mapatahimik sila, sabihin mo. Samahan lang kita ulit. Ngunit tumingin lang si Lira, case moment, titig na puno ng pag-ibig at takot. Hindi mo na ako dapat sundan, Thomas. Ang mundong ito, hindi na para sa akin. Sa isang momentary pause, nagdaig ng lahat ng kandila. Ang dilimang umagos mula sa bawat sulok, at nang bumalik ang liwanag, wala nang si Lira. Sa sahig, palayad lamang ang tela ng batang babae, naununahan ng mga salitang mahirap basahin. Sampulan ni Thomas at nang binuksan niya may nakasulat, sa ikalawang pagbalik, ang bantay ay magiging nilalang. Napaluhod siya, hawak ang tela, habang naririnig niya sa labas mga aso ng baryo na sabay-sabay na umalulong. May multo ng lamig na dumaan sa kanyang batok at ang salamin sa dingding ay unti-unting nagbasag. Ipinapakita ang refleksyon ni Thomas, ngunit sa mata niya may munting itim na bilog. Parang butas, parang simula ng sumpa. Mula sa labas ng bintana may batang boses na tumawag, "Kuya Tomas, tulungan mo kami." Lumapit siya, slow, at sa harapan ng bakuran, nakita niya silang lahat, mga bata, standing, smiling, at sa kanilang gitna, si Lira. Nakasanayang laging nandito siya, ang mutyang muling buo, nagliliwanag na parang puso ng gabi. "Tomas," sabi niya, controlled pero mabigat. Ang hangganan ay muling nabuksan. At ngayong pagkakataon, ikaw naman ang bantay. Humakbang siya palapit, but before niya sa maabot si Lira, tore down ang hangin, at ang liwanag ng mutya ay gumilakas. Sa sandaling iyon, lahat ng tunog ay wala na. Ang mga bata ay naglaho, ang hangin ay tumigil, at tanging echo ng boses ni Lira ang nakaligtas sa ere. Ang bawat iniwan ay kailangang magbantay sa iba hanggang wala nang maiiwan. At sa huling sandali, bago tuluyang dumilim, tiningnan ni Thomas ang kanyang kamay. Nagsisimula ng mag-itim, parang sinisipsip ng mutya ang kanyang kaluluwa. Sa mata niya kumikislap ang parehong liwanag na minsang nakita niya kay Lira. Muling tumahimik ang gabi, ngunit sa labas ng bahay ampunan may bagong aninong nagbabantay, hindi babae, hindi bata. Isang lalaki nakatayo sa ilalim ng santol, hawak ang basag na mutya at tahimik na nagmamasid. Sinasabing mula noon, may bagong bantay sa ampunan. Hindi siya kumakain, hindi natutulog. Minsan maririnig siyang nagsasalita mag-isa. Hindi pa tapos. Babalik pa sila. At tuwing 13 gabi ng buwan, may batang boses na bubulong mula sa bintana. "Kuya Thomas, hindi pa kami tulog. Ngayon tanong ko sa'yo, kung ikaw ang naiwan, pipiliin mo bang magbantay o lalayo sa mga kaluluwang tinatawag pa rin ang iyong pangalan?" Tahimik ang baryo sa ilalim ng manipis na buwan. Sa unang tingin parang wala nang kakaiba.
Ang mga ilaw sa bahay ampunan ay kumikislap, ang mga bata ay nagtatawanan sa patio at si Tomas ay tila isang anino lang sa sulok, nakaupo sa sira-sirang bangko, nakatitig sa kawalan. Mula pa noong huling gabing nakita siya ni Lira, hindi na siya naging katulad dati. Ang balat ng kanya ay laging makulas, mga matay unti-unting nadilim. Sa kababayan, tahimik siyang lumilinis, nag-aalaga ng mga halaman. Pero paggabi, naglalakad na siya sa paligid ng ampunan, parang bantay na hindi mapakali. Minsan, nagsabi ng isang batang ito, "Kuya Thomas, narinig namin si Ate Lira last night. Sinabi niya, bantayan ka raw namin." Tumili siya, pero hindi yung ilang tuwa. "Kapag narinig niyo siya," sabi niya, "sabihin niyo maraming salamat, pero huwag niyong sundan." Habang lumilipas ang mga gabi, lalong lumalakas ang bulong sa paligid. Sa una, iisa lang ang boses, si Lira. Ngunit ngayon, tila marami na sila, mga bata. Mga tinig ng mga nawawala, bumabalik sa iisang himig. "Tomas, tapusin mo na. Buklatin mo ang hangganan." Hindi niya alam kung panaginip o gising pa ba siya. Sapagkat sa tuwing titingin siya sa salamin, nakikita niya si Lira sa likod niya, nakangiti, tila natutuwa sa unti-unti niyang pagbabago. Isang gabi, pagpalitan niyang mga kandila sa altar, napansin niyang bumubuka ang pader. Mukha niyang humihinga. Pinangalap niya at mula doon may lumabas na malamig na hangin. Sa gitna ng bitak, nakita niyang mayroon bilog itim na mata, isang mata. Nakamasid. Huminga siya ng malalim at pagkabit-kabit ang mutyang basag na dalawa niyang kinatayan. "Kung ito ang gusto mong mangyari," bulong niya, "handa na ako." At biglang kanan ng kanan ang lahat ng kandila. Isa-isang nagliyab hanggang maging apoy. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang hugis ni Lira. Mas malinaw kaysa dati, hindi na anino, kundi isang nilalang na may aura ng dalawang mundo. "Thomas," wika niya, "ang sumpa ay hindi lang sa dugo. Nasa alaala rin. Sabihin mo sa akin," sigaw niya, halos nagmamakaawa. "Ano bang kailangan kong gawin para matapos na to?" "Hindi matatapos ang kadiliman," replied Lira, "kung hindi mo iaalay ang sarili mo sa liwanag. Ang bawat bantay ay kailangang mawala para magising ang bago." Sa labas nagsimula umulan ng abo. Ang hangin ay mabigat, parang nilulunod ang lahat ng tunog. Ang mga bata ay nagising, umiiyak, nagsisiksikan sa ilalim ng mesa. Ang mga bintana ay kumakalansing, parang may pumapalo sa labas. Si Thomas ay lumapit kay Lira, hawak ang mutya, nanginginig. Kung yun lang ang paraan. Ngunit bago pa niya maitulak ang mutya sa kanyang dibdib, hinawakan ni Lira ang kamay niya. "Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Hindi ito parusa. Isa itong pagpapaalam gaze moment. Nagtagpo ang mga mata nila, walang luha, walang salita, tanging pag-unawa. Sa sandali, tumakbo ang ihip ng hangin. Sa paligid, nagsisimula na lumabas ang mga kaluluwang bata, ay nasisigaw sa apoy, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kapayapaan. Isa-isa sila naglapit kay Tomas, pinilit ang kanyang mga kamay. "Salamat," sabi ng isang batang babae, "hindi mo kami pinabayaan." Mula sa kanilang mga palad sumisibol ang liwanag na parang abo ng bituin. Unti-unting bumabalot kay Thomas. "Lira," bulong niya, "kung ito ang dulo ko, huwag mo nang hanapin." Ngumiti si Lira. "Hindi kita hahanapin, Thomas, kasi alam kong hindi ka mawawala. Magiging liwanag ka na rin." At doon, humigpit ang kanyang kamay sa mutya. Pumutok ang liwanag, hindi apoy, hindi dilim. Isang puting alon na dumaan sa lahat ng baryo. Tinabunan ang lahat ng anino. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay at ang katahimikan ay bumalik. Malinis, banal, parang dasal. Nang magising ang mga bata, wala na si Thomas. Sa gitna ng altar may isang maliit na batong kumikislap, katulad ng mutya ni Lira. Nakaukit dito ang mga salitang, "Ang bantay ay hindi umaalis.
siya ay nagiging liwanag ng mga iniwan. Mula noon, gabi-gabi, kapag tumila ang ulan, may mga alitaptap na nagliliparan sa paligid ng ampunan, dalawa lang palagi, magkatabi. At kapag nakaupo ang mga bata sa ilalim ng santol, may malamig na hangin na dumadaan, dala ang tinig ng dalawang kaluluwang nagbabantay. Hindi ka na nag-iisa, walang iniiwan sa liwanag. But one evening, a new young ampon arrived, quiet, pale, and with a dressed-up lumad kalawangin necklace. Asked him the caretaker, "What is your name, iho?" The child smiled with a grin, and the eyes of this one gleamed like the moon. "Ang sabi po ng nanay ko," he replied, "dito raw ako ligtas, kasi bantay ko raw si Kuya Thomas." Mula malayo sa ilalim ng santol, touched the two shadows, a man and a woman, leaning elbows, smiling in the gloom. The wind damped down the leaves, and the candles on the altar all simultaneously flickered. No voice, no shout, only a single question left a shiver in the air. Kung ang liwanag ay galing din sa dilim, handa ka bang maging bantay ng mga iniwan? Lumipas ang mga ilang buwan mula nang dumating ang anak na may kalawangin singsing. Mabait siya pero kada kilos niya ay katulad ng isang pamilyar. Ang paraan ng pagtitig sa altar, ang marahang paghawak sa mga bulaklak at ang paglalakad niyang gabi-gabi sa paligid ng bahay ampunan na pangkatulad kung may hinahanap. Tinatawag siya ng iba'y Miguel. Isang gabi nang naglilinis ang tagapangalaga, naaalalaan niya ay bukas ang kapilyador. Sa loob nakakatayo si Miguel, nagtatanong sa mutyang na nakalagay sa altar, ang parehong mutya na kung minsan nakasakay ni Tomas. "Kuya Tomas, ano-anoong bulong niya? Pinainitan ka pa rin natin. Noong sinabihin ko sa iyo noon, huwag kang matakot, pero minsan, parang nararamdaman kong hindi lang ikaw ang nandito." Dahan-dahan ay buksan ang mga bintana, pumasok ang malamig na liwanag. Sa liwanag, may amoy ng lupa, abo, at bulaklak. Sa paligid ng batang lalaki, nagsimulang umikot ang mga alitap-tap. Dumadaming minsang nag-iikot ngayon, libo-libo parang mga bituin na bumaba mula sa langit. "Miguel!" Isang boses ang bumulong sa dilim. Hindi ito tinig ng halimaw, kundi ng isang tao na matagal nang naghintay. "May bagay kang kailangang malaman?" Tumayo si Miguel, nakatingin sa pinagkukunan ng boses. Mula sa anino ng santol, lumitaw ang dalawang figura, si Tomas at si Lira. Parehong kumikislap, parang gawa sa liwanag na may anyong tao. "Hindi mo kami kailangang katakutan," wika ni Lira. "Ikaw ang dahilan kung bakit kami nanatili." "Bakit ako?" tanong ng bata, nanginginig. "Dahil dala mo ang huling alaala," sagot ni Thomas. "Ang singsing na yan, galing kay Lira. Ang mutya sa altar, galing sa akin. Kapag nagsanib ang dalawa, tuluyan nang mawawala ang mga anino, ngunit bago pa man niya mailapit ang singsing sa mutya, dumilim ang paligid. Ang hangin ay naging mabigat, at sa labas ng bintana, may mga matang nagliliwanag. Maraming nilalang na gumagalaw sa kadiliman. Ang mga halakhak ng mga nawawalang kaluluwa ay bumalik, mas matinis, mas malakas. "Hindi kayo makakaalis. Ang liwanag ay sa amin." "Lira," bulalas ni Thomas. "Parating na sila." Ngumiti si Lira, marahan, kahit may takot sa kanyang mga mata. Matagal na nilang gustong basagin ang hangganan. Pero hindi nila alam, ang bata ang susi. Tumakbo si Miguel papunta sa altar, hawak ang singsing. "Kuya Thomas, paano to gagawin?" "Tingnan mo lang kami," sagot ni Thomas. "Huwag kang bibitaw." Sa sandaling nagtagpo ang singsing at ang mutya, nagliyab ang altar sa puting apoy. Ang mga anino sa labas ay nagsisigawan, naglaho isa-isa na parang sinusunog ng araw. Ang bahay ampunan ay yumanig, ngunit walang nasira. Ang mga kandila ay sabay-sabay na nagliyab, and sa gitna ng liwanag, nakita ni Miguel ang imahe ng maraming bata, nakangiti, kumakaway, malaya na. But while elevating the souls to light,
There is a voice left behind. Thomas Owen. Miguel, nang magdating na ang gabi at nararamdaman mong malamig ang hangin, ay hawak kang hindi katatakutan. Hindi ginagamit ng dilim ang takot. Now and then lang ay hiling silang lamang ang mga alaala. Miguel obeyed, although tears welling-eyed smiled. Kuya, Ate Lira, thanks. Muling kumurap ang liwanag at pagbalik ng katahimikan, wala na sila. Sa altar, naiwan ang mutya at singsing na ngayon ay magkasama, nagdikit, naging iisang bato na kumikislap sa bughaw. Sa ilalim nito, nakasulat na ngayon ang mga salitang tila isinulat ng hangin. Ang bawat iniwan ay nagiging bantay sa oras na marunong na siyang magmahal sa dilim. Simula noon, ang bahay ampunan ay hindi na naging ordinaryo. Kapag may bagong batang dumarating, laging may nag-aabang na liwanag sa pinto. Kapag may umiiyak, may malamig na dampi ng hangin na yumayakap. At gabi-gabi sa ilalim ng santol, dalawang alitap-tap pa rin ang magkasabay na umiilaw, parang nagsasabing, hindi mo kailangang takasan ng dilim para hanapin ang liwanag. Si Miguel ay lumaki. Naging tagapangalaga rin ng bahay ampunan. Laging dala ang batong iyon sa kanyang bulsa at tuwing gabi, nagdarasal sa altar. Sa kanyang panalangin hindi niya hinihingi ang kaligtasan, ang hinihiling niya ay pagpapatuloy. Kasi minsan, bulong niya, ang mga bantay ay hindi lang nagbabantay sa iba. Binabantayan din nila ang sarili nilang kaluluwa na huwag mawala sa takot. At nang dumating ang isa na namang gabi ng unos, muling kumulog, muling bumuhos ang ulan, at muling nagising ang mga kandila sa altar, parang pinapaalala na ang mga kwento ay hindi talaga nagtatapos. Mula sa labas ng bintana, may dalawang aninong nakatayo sa ilalim ng santol, nakatingin kay Miguel. Si Tomas, si Lira, magkahawak kamay, nakangiti. Habang unti-unting naglalaho sa liwanag, naiwan ang kanilang mga tinig, banayad, malambing, ngunit may bigat ng paalala. Kung ikaw ang kailangang magbantay para sa mga iniwan, tatakbo ka ba o mananatili ka sa dilim? Taunan na ang lahat. Wala na ring halakhak, walang sigaw. Nanginginig ka lang ngayon ang huni ng hangin at ang pagsayaw ng dalawang alitap-tap. Lahat ng ispitalong liwanag sa gitna ng walang katapusan na gabi.